Itong summary ng ating analysis. Okay? Base dun sa mga statement nila, base sa DRMO, kung ano talagang nangyari. Ito ang analysis ko mga Kaloysa. Di ba sinabi ko na sa inyo na si Rene Baterbonia, kasi nga yung BBAB ay sa ating analysis is parang fraternity. May initiation, so ninutusan. Di ba? So inutusan si Rene for sure kasi siya yung pinakabago, and although bago si Kiefer, mas nauna siya ng mga 2 months kay Rene. And you have to take note, ang tatay ni Kiefer ay isang coach, yung si Louie Alas. So kung ikaw ay senior na player, utusan mo yung anak ng coach mo? Hindi, of course. So sino yung kinawawa dito? The probability is very high na si Rene, utos-utusan. Okay? So nung nangyari na itong initiation na ito, dahil si Rene, sabi ng unang coach, okay, itong si Coach Ruel, sabi niya, itong si Rene daw, pag ma-stress na yung, ma-stretch na yung ng katawan niya, or sobrang talagang pagod, or whatever yung pinapagawa sa kanya, ay parang nag-give up yung katawan niya, parang nag-shutdown. Yun yung sabi ng, ng coach ni Rene, yung pinakaunang coach. So kung may ginawa sila kay Rene, at hindi nakayanan ni Rene, dahil nga doon sa pasak, nag-shutdown yung katawan ni Rene, kaya hindi hirap siguro siya maghuminga. Ito ang analysis natin mga Kaloysa, dahil base dun sa Tapos nataranta sila kasi hindi na makahinga si Rene. Okay? Baka nasubraan nila kasi ang lalaki ng mga tao, di ba? You have to take mga guys, medyo payat si Rene kumpara dito sa mga to, kasi siguro mayaman yung mga to, sagana sa pagkain. Okay? Kaya siguro ganun ang build nila. Pero anyway, so nung tumawag na sila ng rescue kasi may nahirapan huminga, 'di ba? Siguro nalagutan ng buhay si Rene. Kaya pinutol nila 'yon, 'di ba? Sabi ng na parang nag-choppy, tapos may tumawag ulit, na daw, may nalulunod na. See? So, siguro dahil nawala na si Rene, okay, dahil sa ginawa nila, nag-iisip na sila paano nila explain or paano nila palabasin, okay? Kasi mananagot talaga sila doon eh. So, ang ginawa nila ay binitbit si Rene, okay, doon sa dagat, doon sa malalim. And you have to take note, for them to push Rene doon sa malalim, kailangan nila matangkad. Si Divine ay matangkad. Okay, sobrang tangkad ni Divine. Tingnan mo yung mga laro nila. Kitang-kita mo talaga si Divine, sobrang tangkad niya. Okay? So they need someone, si Divine kasi senior siya eh. Okay, hindi siya bago. So they need someone to help them push Rene's body doon sa malalim para magmukha talagang nalunod. Nagets yung point ko mga Kaloys. At dahil siguro si Divine ay matangkad, siya talaga magpo-push ng body ni Rene doon sa malalim, tinangay siya ng alon at hindi marunong si Divine what do you call this? Lumangoy. 'Di ba? At hirap na rin itong kasama ni Divine na isagipin siya kasi mabigat si Divine. And that's the reason nung tumawag sila sa first responder, okay, nung nandun na, ang pinapahanap nila si Rene. Kaya nagulat ngayong responder na iba yung nahanap nila. Pinapahanap nila si Divine pala. Okay, yun yung sinabi ng mga players. Pinapahanap nila si Divine. So, ang akala ng responder, isa lang yung nalunod. Nung naghanap na sila, ang nakita nila si Rene. So lumutang si Rene. Okay, kaya siguro doon sila na takot. Okay? Di ba yung mga narration nila na nung nakita si Rene, parang takot sila. Hindi nila akalain na mauna makita si Rene. And you have to take note mga Kaloys, di ba? How come hindi nila sinabi na dalawang nalulunod para marami ang mag-search, di ba? Dalawang ambulance, maraming research. Hindi nila sinabi. Right? Kasi in their mind, conscious sila na wala na si Rene. So what's the purpose na ipapahanap mo si Rene? Kung alam nyo, nakita nyo si Divine na nalunod siya. Yan po ang ating analysis. Okay? Na nagme-make sense kumpara sa mga pinagsasabi nila dito. Pero yun ang nakakalungkot mga Kaloys, na itong pobreng pamilya ay hindi mabigyan ng katarungan. And napakasakit mga Kaloys kasi nga breadwinner itong si Rene. Tapos gano'n na lang ang trato sa kanila na parang ninakaw nila yung future ng bata.
At ito pa, ayaw nilang bigyan ng hustisya, ayaw nilang ibigay ang katotohanan. Yun na nga, ayaw nilang harapin ang katotohanan kasi kung mapatunayan mga kaloys, makukulong tong mga to eh. Okay? Capital punishment po. Okay? Kung may nagurgur dahil sa hazing. Right? Kaya siguro ganyan ang mga reaction nila. And sabi ko nga mga kaloys, kung gagalaw na ang Panginoon sa taas, marinig ang ating prayers, wala tong mga to. Pagsisihan nila yung mga ginawa nila. Okay? Huwag natin palagpasin. Okay? Na mangyayari pa ito sa mga kagaya ni Rene. Okay? Yung mga bata pa ngayon, kagaya ni Rene, mabing biktima na ganitong scenario mga kaloys. Just imagine mga kaloys kung walang social media. Diba? Kung walang mag-analyze, wala. Right? Kawawa naman yung mga atleta, diba, na mayroon palang ganitong sistema. Diba? Kasi kung makulong itong mga players at mga kaloys, domino effect yun. Yung ibang school na mayroong ganun ding style initiation, baka matigil na. Ano ang benefit sa mga atleta dito sa mga parang fraternity? Diba? Bakit may ganun? Syempre yung look at what happened to Rene, diba? Isang promising sana kasi ang advantage nito is ano talaga siya, yung pagtalo niya is talagang, diba, skill talaga or talent, sabi ni sino ba to, ni Balingit. Kilala niyo si Balingit, diba, sa kanyang vlog sinabi niya may kumbaga may talent to si Rene, diba? Kung tumalon talaga siya parang lumilipad na, sayang. Right? Dahil nga dito sa initiation biktima si Rene, nakakalungkot. Okay, sayang. Pero yung nga, sabi nga ng nung sinabi ko sa inyo na may gift, yung karma nga ay hindi dalating kaagad. Pero ang sabi niya, mawi-witness mo yung nakarama na yung tao. Yun yung sabi niya sa akin. Hindi man ngayon, pero darating din yan.